Biker group brings relief to mountains. Sa paanan ng kabundukan ng Barangay Maligaya, halos walang dumadaang sasakyan. Mabato ang daan, maputik kapag umuulan, at tanging mga residente lamang ang nakakakilala sa bawat liko ng daang iyon. Ngunit isang umaga, may mga dumating na kakaibang bisita. Hindi mga sundalo, hindi rin mga politiko. Sila ay mga biker, dala ang kanilang mga bisikleta, backpacks, at pusong puno ng malasakit. Ang grupo ay tinatawag na Pedal para sa Pag-asa, samahan ng mga volunteer cyclists mula sa iba't ibang bayan. Karaniwan, nagkikita-kita sila tuwing weekend para mag-ensayo at maglibot. Pero ngayong buwan, may mas mahalaga silang misyon, maghatid ng pagkain at tulong sa mga pamilyang matagal nang hindi naaabot ng tulong mula sa bayan. Madaling araw pa lang, nagbibisikleta na kami, kwento ni Ramil, isa sa mga miyembro ng grupo. Yung mga ibang truck hindi na makadaan sa daan, kaya kami na lang talaga ang pwedeng pumasok. Bit-bit nila ang mga kahon ng bigas, delata, gatas at ilang school supplies para sa mga bata. Bawat isa sa kanila may dalang tig-2 supot ng relief goods sa likod ng bisikleta. Mahirap, mabigat, pero walang reklamo. Habang umaakyat sa bundok, ramdam nila ang init ng araw at lamig ng hangin. Sa bawat pedal, dama ang pagod, ngunit sa bawat tanawin ng kabundukan, dama rin ang saya ng pagtulong. May mga sandaling kailangan nilang bumaba at itulak ang kanilang bisikleta dahil sa lubak at putik. Ngunit sa tuwing maririnig nila ang tawanan ng mga batang nag-aabang sa kalsada, parang nawawala ang lahat ng pagod. Pagdating nila sa barangay, sinalubong sila ng mga residente na halatang matagal nang walang bisita mula sa labas. Salamat po. Akala namin nakalimutan na kami, sabi ni Nanay Lorna, habang tinatanggap ang supot ng bigas. Ang mga bata naman, tuwang-tuwa sa mga crackers at gatas na dala ng mga siklista. Isa sa mga batang iyon, si Junjun, ay lumapit at nagtanong, "Kuya, magtuturo po ba kayo magbisikleta?" Napangiti si Ramil. "Oo, kapag balik namin, tuturuan ka namin. Pero ngayon, kumain ka muna." Habang nagpapahinga sa lilim ng punong mangga, pinagmasdan ng grupo ang kabundukan. Tahimik, payapa, ngunit puno ng kwento ng hirap at pagtitiis. Isa sa kanila, si Mika, ang tanging babae sa grupo, ang nagsabi, "Akala ko dati, biking lang ay para sa sports. Pero ngayon, naramdaman kong pwede rin pala itong maging tulay para sa kabutihan." Tumango ang lahat. Sa sandaling iyon, alam nilang hindi lang sila naghatid ng pagkain, naghatid sila ng pag-asa. Bago umalis, nag-iwan ang grupo ng ilang kahon ng supplies para magamit ng Barangay Health Center. Nagpa-picture sila kasama ng mga residente, pero higit sa litrato, ang pinakamahalagang alaala ay ang ngiti sa mga mukha ng mga taong natulungan nila. Pagbaba nila ng bundok, kahit pagod at pawis na pawis, magaan ang loob ng bawat isa. Hindi man kami mayaman, pero kaya naming tumulong sa paraang alam namin, sabi ni Ramil habang binabaybay ang pababang daan. At sa huling bahagi ng kanilang biyahe, sabay-sabay nilang binigkas. Pedal para sa pag-asa. At doon nagtatapos ang kwento ng mga siklistang hindi lang naghatid ng relief goods, kundi nagdala rin ng inspirasyon. Sa mundo kung saan madalas ay mabilis lang dumaan ang tulong, sila ang nagpapatunay na hindi kailangan ng makina para umandar ang malasakit. Sapat na ang puso at bisikleta.